And sa ating mga online viewers, I know madami kayo ngayon. Maraming nilamig. Amen. So, our memory verse for the month of August, basahin natin ang Psalm 119, 105. Your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Say amen to our memory verse. Amen. So today, hindi po yan yung pag-uusapan natin, yan lamang pong memory verse natin for the month of August. Let's read our text in Romans 3, 9-10. Ang sabi dyan, basa tayo, 1, 2, 3, go. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi, sapagkat ipaniwanag ko na ang lahat ng tao ay makasalanan, Hudyo man o hindi. In verse 10, gaya ng mga sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Say amen. Our title for today is, No One is Righteous. Tama po ba? Sometimes we think we are righteous dahil tinitingin natin sa ibang tao. Kung minsan ang tingin natin, mas matuwid tayo sa ibang tao dahil we look to the persons or to the people na nakulong na, nagawa na yung murder, nagnakaw, di ba, mga nangalunya. Sometimes, doon natin binabase yung pagiging righteous natin. But the Bible says, sabi niya kanina sa verse 10, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit ako po'y hindi po ako matuwid sa paningin ng Panginoon. So no one is righteous. This is a topic na marami na pong mga simbahan ngayon hindi pinag-uusapan. But no one is righteous. Kaya nga ang mga simbahan ngayon punong-puno ng mga self-righteous people. Uulitin ko. Maraming simbahan ngayon, they are self-righteous. Meaning, parang feeling nila sila na lang yung mahal ni Lord. Tama ba? Feeling nila sila na lang yung malinis. Amen. Ang simbahan ngayon, hindi na siya nagiging hospital ng mga makasalanan. Nagiging hospital na siya ng mga self-righteous. Matang tatahimik ninyo. Pakisabi, wala na dito yan. Ulitin niyo, wala na dito yan. Amen? We are not self-righteous. But the Bible says no one is righteous. So in this chapter 3 explains that all people are sinners who cannot earn God's favor. You cannot earn God's favor through rules, meaning yung kautusan. Hindi mo kayang pagtrabahuhan yung pabor ng Panginoon. But it can be made right freely through the faith in Jesus Christ. Amen? So sa chapter na to, we have these 7 lessons that we can get from this chapter. Amen? In Romans 3, verse 3, sabi niya, kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos, nangangahulugan ba na hindi na rin magiging tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako? In verse 4, makibasa kayo sa akin, aba, hindi, sabi niya with exclamation point, sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Tignan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, alam ko, hindi ka na sinungaling. Amen? Sabi niya, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, mapapatunayang tapat ka sa iyong mga salita at laging tama ang iyong hatol. So number 1 point for today is God is faithful. Maging sinungaling man ang lahat ng tao, God is faithful. Pakisabi, God is faithful. Hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Tapat ang Diyos at hindi siya nagkakamali sa kanyang salita. So when God speaks, He does not merely utter words. Pag nagsalita ang Panginoon, hindi lang basta nagsasabi siya. Nasabi niya, narinig niyo na po yung word na mema? Alam niyo na yon? Mema sabi lang. Wala ka naman alam sa wala ka naman alam sa bagay na yun. Mema ka lang, mema sabi ka lang. Comment ka ng comment, wala ka namang alam. Amen? So God is not just speaking, He does not merely utter words. Hindi lang siya nagsasabi ng salita. Rather, every
comes out in his mouth is truth. Lahat ng mga bagay na lumalabas sa bibig ng Diyos, katotohanan. Amen. Kaya ang sabi ng Numbers 23:19, God is not a man that he does not lie. So he does not lie. He is not a human, so he does not change his mind. Pakikita niyo yung pagkakaiba ng tao sa Diyos. Amen. God is not a man that he should lie. Meaning, ang tao, sinungaling. Ang tahimik ninyo. Meaning, ang tao, sinungaling. Sabi niya, God is not a man, so he does not lie. Because people lie. Ang tahimik na talaga. Lahat ng tao nagsisinungaling. Amen? Kung minsan tatanungin ka, kamusta ka? Okay lang ako. Nagsisinungaling yun. God is not a man that he should lie. He is not a human, so he did not change his mind. Hindi nagbabago ang pag-iisip ng Diyos. Pag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka ng Panginoon. Ang tao, pag sinabi niyang mahal ka ngayon, bukas hindi mo alam kung mahal ka pa niya. Amen ba? Amen ba? Amen. Ngayon, ang tao, pag sinabi niya, kasama mo ko bukas, hindi na. Amen. Kaya makikita mo yung politika natin, dati unity, ngayon disunity na. Because men lie. But God does not lie. Amen. At sabi niya, has he ever spoken and failed to act? So ibig sabihin, pag may sinabi ang Diyos, ginagawa niya. Have he ever promised and not carried it through? God is not a liar, so when he said it, he will do it. Uulitin ko, God is not a liar. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Hindi nyo ako naririnig, church, pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya pag pinakinggan mo ang pasalita ng Diyos, mangyayari. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, mangyayari. Amen. Parang hindi nyo nakukuha. Ang Diyos natin ay tapat. Amen. Magbago ka man, ang Diyos natin ay tapat. He is not a liar. Hindi siya kagaya ng tao. Hindi kagaya ng tao ang Diyos. Kaya pag may sinabi siya, ginagawa niya. Kaya alam niyo po mga kapatid, huwag niyong tignan ang Diyos na parang tao. Sometimes we look at God how we look at people. Tama ba? Kung paano natin tignan ang Diyos kung minsan nasa lens ng pagtingin natin sa tao. Pwede tayong i-fail ng tao pero ang Diyos hindi. Pwede magsinungaling ang tao pero ang Diyos hindi. Pwedeng hindi gawin ng tao yung sinabi niya pero ang Diyos pag sinabi niya gagawin niya. Amen? Sino nasubukan po sa inyo may sinabi sa inyo hindi nila ginawa? Sino nasubukan ninyo na may sinabi yung tao, inasahan mo tapos after nun walang nangyari? Amen. Papalapit na naman ang barangay election, marami na naman mangangako sa inyo. Lahat ng mga kanal magiging hindi barado. Hallelujah. Lahat yan sasabihin nila. Amen. Gagawin kong highway ang dagat. Lahat yan. Amen. But God is not a liar. Dahil alam nyo, anong batayan natin para maging tapat ang isang tao? Ano? Pag ginagawa niya yung sinasabi niya. Masarap kasamang taong tapat. Amen. Masarap mo bang kasama ang taong tapat? Pero mas masarap kasama ang Diyos na tapat. Dahil ang tao limitado, pero ang Diyos hindi. Alam mo, marami po kong kaibigan, tapat po sa, tapat kami sa isa't isa. Pero there are times that they fail. But God, when I came back to God, when I'm with God, God never fails. Amen? Hindi po sinungaling ang Diyos. Kaya nga, higit pa dapat yung tingin natin sa Panginoon. Huwag niyong igaya sa tao. Kaya tignan mo ang sabi niya sa Tagalog, sa Numbers 23, sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Nature ng tao ang magsinungaling. When you are pressured, you lie. Amen. When you are hungry, you lie. Amen. Pag pagod ka, you lie. Amen ba? Amen ba? Sige, ayaw nyo tumingin sa akin para sabihin yung hindi kayo. Sige, okay lang yan. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Meaning, whatever. Pakisabi, whatever. Lahat na nakalagay sa salita ng Diyos, ano man ang sabihin niya, mangyayari. Gagawin ng Diyos. Amen? At ang sabi niya, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. It's just a matter of time.
Sometimes, we want the promise of God overnight. But the promise of God is over the time. Amen? Over time, hindi bibigay ng Diyos yan sa tamang panahon. It is in the right time. Amen? Kaya ang mga pangako ng Diyos, kaya nga ang mga pangako ng tao hindi natutupad, ngunit yung pangako ng Diyos natutupad. Meron na bang sinabi ang Diyos sa inyo na natupad? Magsabi ng amen. Sino dito may pinanalangin at tinupad ng Diyos? Magsabi ng amen. Amen? Ano man ang kanyang sabihin, kanyang gagawin at tutuparin. Tignan mo ang sabi niya sa Isaiah 55:11, gayon din naman ang aking mga salita na lumalabas sa aking bibig. Meaning, diretso yan sa salita ng Diyos, diretso yan sa bibig ng Panginoon. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin ko ang aking mga balak. Ibig sabihin, may plano siya sa buhay natin at gagawin nito ang aking mga ninanais. Kaya anuman ang sabihin ng Diyos, may layunin, may halaga, may patutunguhan. In English, there is a purpose. Pag may sinabi si Lord, may purpose. Kaya nga sabi ko kanina, He just not merely utter words that is empty. Hindi basta-basta nagsasalita ang Diyos. Pag nagsalita siya, there is a purpose. There is a value. Merong bigat. May bitaw. Alam niyo ba yun? May bitaw. Amen. Ang Panginoon, pag may sinabi, merong value. And pag may sinabi ang Diyos, there is ultimate goal. May patutunguhan. Dahil tayo mga tao, sometimes we say words that is empty. And subukan nyo na yon. Sinabi mo lang, hindi ka naman seryoso. Amen? Nasubukan niya na, nag-uusap-usap kayo, may problema siya, sige pare, tulungan kita. Pero hindi mo naman tinulungan. Alam mo isa nakakatakot pag Kristiyano ka? Pag sinabi mo, sige, pagpipray kita. Dumaan na isang linggo, hindi mo pinagpray. Sometimes we utter words that is empty. Kaya alam mo, ito gawin ninyo ha. Pag sinabi mo, sige sis, ipagpipray kita, sige brother, ipag-pray mo na ito sa mismong na yun. Huwag ka umuwi na hindi mo na ipag-pray. Totoo yan, nangyayari sa amin ni Pastore. May mga time na, sige, we will include you in prayer. Allah, na ipag-pray ba natin? Kaya kung minsan hindi na namin hinahayaan, sige, mag-pray tayo. Ngayon na tayo mag-pray, makasala pa ako. Amen? You know why? Because being faithful, that is a practice. Amen? Si Lord, that's His character. Tayong mga tao, we need to practice faithfulness. Amen. Amen po ba? So, yung sinabi ni Lord sa Isaiah 55, it is an assurance that God's promise in words carry active power. Yung sinasabi ni Lord may kapangyarihan and will successfully fulfill His intended purpose. Kaya nga sabi, if we are faithful, He remains faithful. Tayong mga tao, there are times we are unfaithful. Una sa Diyos, pangalawa sa tao, pangatlo kung minsan sa trabaho mo, sa negosyo mo, saan man sa lahat ng bagay. Amen ba? Kaya nga alam nyo, wala ng Kristiyano nang dadaya ng oras. Pag nagtatrabaho, nagninegosyo. Amen. Wala ng Kristiyano nang ungupit. 5 pesos lang naman tayo. You know why? Being faithful is practiced in private. Tama? Yung pagiging faithful, napapractice mo yan in private pag walang nakakakita. Amen ba yan? For He cannot deny who He is. Ano man ang mangyari, tapat ang Diyos sa buhay mo. Uulitin ko, ano man ang mangyari, bumagyo, umulan, tapat ang Diyos sa buhay mo. Pakisabi, tapat ang Diyos sa buhay ko. So faithfulness is His character. Character na ni Lord yan, hindi mo na matatanggal. Kaya pwede mong asahan ng Panginoon. He remains true to His character and never acts against His nature. Kaya sabi niya, He cannot deny who He is. Hindi siya pwedeng gumawa against His character. For He fulfills, He has stated, and even people are faithless. Buti na lang ganun ang Diyos. Natapat siya kahit hindi katapat. Nasubukan niyo na ba sabihin na magiging mabait ka sa isang tao pag mabait lang sila? Nasubukan niyo na ba yon? Kakausapin ko lang sila pag kakausapin nila ako. Magbibigay lang ako kung magbibigyan din nila ako. That's not faithfulness. That's being greedy. That's being selfish. Because faithfulness,
kasabay niyan is unselfishness. Ang Lord, hindi niya hinintay maging tapat ka bago siya maging tapat. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? Kaya yung faithfulness, mabigat na karakter ni Lord. Amen? He is faithful. Pakisabi, He is faithful. Alam niyo ba na isa ito sa mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Ang hindi maging tapat. Hindi kayang gawin ng Diyos ang hindi maging tapat. Amen? Yan ang isang karakter ni Lord na hindi niya kayang gawin. Yung hindi maging tapat. Kasi tapat siya. Tingnan niyo ang sabi ng Hebrew 10:23, magpakatatag kayo sa pag-asa natin. At huwag tayo mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Can we say God is faithful? That's number 1. Palakpakan natin ang Lord. Number 2, there is no one righteous in the sight of God. Remember the word in the sight of God, not on man, not on the eyes of pastor. Amen? Amen? Kasi kung minsan, di ba, may mga tao na pabibo pag nandyan yung mga leader, nandyan sila pastor. Kumbaga, they dress well. They put their holiness clothes. Napansin niyo ba yon? Na naging mabait ang mga tao pag nandiyan si pastor. Di ba? Tama ba? Tama ba? Pero pag wala na, uhubarin niya na yan. Asan yung kalabang ko? Asan yung ano? Amen? In the sight of God. Kaya alam mo, there is no one righteous in the sight of God. Kasi alam mo, pwedeng pikein sa tao, pero sa Diyos hindi. Amen? Ang sabi niya sa Romans 3:18, ano ngayon ang masasabi natin na tayo bang mga Hudyo at talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi, sapagkat ipinaliwanag ko na lahat ng tao ay makasalanan, Hudyo man o hindi. So verse 10 sabi niya, gaya nga ng sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit ni isa. So this is how humans express their sinfulness. In verse 11 sabi niya, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Aminin man natin na hindi, wala nakakaunawa kay Lord nung wala ka pa sa Panginoon. Amen? Yung Bible nga dati, hindi mo nga alam kung anong sinasabi nito. Ang alam natin nung puro rules. Di ba? Hindi mo natin alam, it is full of love and redemption. At sabi niya, walang nagsisikap na makilala siya. Hindi ba't nung wala ka pa sa Lord, hindi mo naman kinikilala si Lord? Yung prayer mo, pang selfish. Lord, i-bless mo ko, i-bless mo ko, i-bless mo ko, i-bless mo ko. Laging ganon. Tama ba? At sabi niya, walang nagsisikap na makilala siya. In verse 12, sabi niya, lahat ay tumalikod sa Diyos. So people choose the world, money, position, and temporary things rather than God. Lahat daw po ng tao tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan at walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Alam niyo sabi sa Isaiah, every good works is just a filthy rags. Kung hindi tama ang puso natin, if we are not righteous to God, gumawa ka man ng mabuti, walang kwenta sa Panginoon. Alam niyo yung kwento ni Robin Hood? Sa mata ng tao, maganda yon. Nagnanakaw siya, tinutulong niya sa tao. Tama ba? Nakarinig ako one time, sabi nila, alam mo, okay yung politiko na yan, kahit nagnanakaw, at least na titikman namin. Ganun ang paningin ng tao, ng righteousness. But no, in the eyes of God, kung hindi ka maayos sa Panginoon, anumang gawin mong mabuti, you are not righteous, you are not good in the eyes of God. Amen? Amen ba? Kaya alam niyo yung mga napapanood nyo na yan, huwag niyong gagayahin. Amen? Kaya nga dapat in the lens of the Bible. At sabi niya, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. In 13, at ang kanilang pananalita hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Meaning, nangangamoy mabaho. Amen ba? Amen. Yung pananalita nila, siguro kahit siguro yung sangaunan. Amen. Sabay-sabay na yan. Sabi niya, ang pananalita nila hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi ay puro pandaraya. Meaning, they are self-serving. Amen. Kasi ang pandaraya kung minsan, normally, ang pandaraya is self-serving. Tama? Bakit ka mandaraya? Para sa sarili mo. Amen? Wala naman yung pandaraya para sa ibang tao. Igagawin ko nga ito para kay Pastor Val. Hindi. Ang pandaraya para sa sarili. Amen? At ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas.
ahas, meaning nakakapatay. Ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Pakisabi, wala na dito yon. Kaya wala ng Kristiyanong nagmumura. Amen. Uulitin ko, wala na pong Kristiyanong nagmumura. Nagsasalita ng masasakit na salita. Amin ninyo, pababa na. Amen. Kasi Kristiyano na tayo, anong sabi niya? Lumalabas sa kanilang bibig, panay, pagmumura, at masasakit na salita. And in verse 15, sa kaunting dahilan, pumapatay agad sila ng tao. And in verse, diba, madaming taong ganito. Amen ba? At aminin niyo man o hindi, dumating ka na sa punto na ganito. Na makakapatay ka na talaga, balit lang na bagay. Tama ba? Amen ba? Ako dati, inis ako pag, yung sapatos ko, pag inapaka mo, yari ka sa akin. Kung minsan yung maliliit na bagay, pag wala pa tayo sa Panginoon, lumalaki. Ginagawa natin yun. Di ba pa? Di ba? Sino makakapagsabing, ganun tayo dati? Iba, sige. Ganyan, maayos na pala kayo eh. In verse 16, sabi niya, at kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Kaya mag-iingat tayo sa mga taong nagkukonekta sa buhay natin. Ano sabi niya? Kapahamakan, hinagpis ang dala nila kahit saan. Imagine mo yun. Sinong gusto ng taong ganito sa buhay nila? Kasi alam nyo, pag nakipag-isa ka sa taong puro hinagpis at kapahamakan, damay ka. Kaya nga ang sabi ng Bible, do not be equally yoked by unbeliever. Okay pa kaya? Huwag pakisabi, Lord, ilayo mo ko sa mga taong ganito. At Lord, salamat binago mo ko. Kaya nga kahit anong relasyon ang pasukin mo, kung ganito ka pa, magulo talaga. Amen. We are thinking, tayo mga tao, we are thinking na pag kunwari lang, nasubukan nyo ba, kunwari may girlfriend ka, ang gulo ninyo, ang tingin mo, ang solusyon, ibang girlfriend, ibang boyfriend. Pero nung lumipat ka, parehas lang. Why? Ikaw yan eh. Ang dulot mo, kapahamakan, hinagpis. Sige, hindi ko na itutuloy. Gagalit na kayo. No one is righteous in the sight of God. Kaya alam nyo, ang goal, baguhin ka ni Lord. Hindi yung bagong relasyon. Hindi bagong trabaho. Ganon din sa trabaho. Lipat tayo ng lipat ng trabaho. Pansinin mo, bakit lagi magulo yung trabaho? Kasi alam mo, ang equal, ang tawag dito, yung pare-parehas, yung, ano ba tawag sa math nun? Yung common denominator ng lahat ng trabaho, nilipatan mo ikaw. Tama? Pag nakapito ka ng trabaho at laging ganon, magtanong ka, baka hindi yung trabaho yung problema, baka ikaw. Ganon din sa relasyon. Ganon din sa church. Ay, imagine mo, pampitong church mo na, di ba? Parang hindi sila maayos. Baka hindi yung church yung hindi maayos. Sige, next na po ako. Sa mga nasa live, sabihin mo, amen. 17. Sabi niya, hindi nila alam mamuhay ng payapa. Grabe, no? May mga taong ganito. Nakakita na kayo ng tao na ang gulo ng buhay? Hindi marunong, puro away, di ba? Puro patol. Alam mo yung patola, lahat ng bagay pinapatulan. Wag, pakisabi wag. Masisira ang buhay mo. Hindi nila alam mamuhay ng payapa at wala silang takot sa Diyos. So if we search our hearts, all people have this in their lives. Lahat tayo meron nito. Amen. Kaya alam niyo po, hindi ko tinitignan na mas banal ako sa inyo. Hindi ko namin tinitignan na mas maayos kami dahil because we are your No. Because sabi ng Bible, no one is righteous in the sight of God. Lahat ng binanggit ko, lahat, isa sa atin, alam ko meron tayo nito. Yung iba dito, battle pa nila iba dito. Amen? So if we search our hearts, all people have this in their lives. Because every human being is flawed by sin and cannot earn the right standing with God through the personal good deeds in law keeping. Because we have fallen nature.
Kaya nga mahirap sabihin yung word na magpapakabait na ako. On your own. Ilang beses mo nang sinabi magpapakabait ka. Ngayon ba mabait ka na? Because mahirap maging mabait nang wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pakisabi, Lord, tulungan mo ko maging mabait. So it shows that all people needs God's grace through Jesus Christ. And that's our number 3. Righteousness is through Jesus. In Romans 3:21, sabi niya, pero ngayon inihayag kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito hindi sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Meaning, hindi sa pagsunod natin sa 10 Commandments. Ang kautos mismo at ang mga propeta ay nagpapatotoo rito. In 20, ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So our righteousness is from Christ. Pag naniwala ka sa ginawa ni Jesus. Amen? At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay tinuturing ng matuwid. Napansin nyo ba? Kanina ang sabi, no one is righteous. Ngayon naman, pinakita kung paano magiging matuwid. Iyon yung maganda sa Panginoon. That's why He is faithful. Ipapakita niya yung problema, pero ibibigay niya yung solusyon. Hindi natin kaya maging matuwid, pero kaya natin maging, sa sarili natin, pero kaya natin maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus Christ, kay Kristo Jesus. Amen? At sabi niya, kaya sabi sa 23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tumubos sa atin. At ito'y regalo ng Diyos. So stop thinking that you can earn your salvation. Stop thinking that you can be righteous in the sight of God by your good works. Hindi sa ginagawa nating mabuti ang magbibigay ng pagiging matuwid ng buhay natin sa paningin ng Panginoon. Amen? Maybe sa tao magiging matuwid ka, pero sa paningin ng Diyos, iba. Pansinin niyo baliktad. Di ba tayo pag may gumagawang isang tao ng mabuti, parang ay, buti-buti naman niya. Pero sa Diyos, iba. Iba standard ni Lord. Amen? Baka sabi, iba standard ni Lord. Kasi pwedeng pakitang tao yun eh. Amen? Kaya ako dati hindi ako naniniwala ko po yung lalaki. Pag may nanliligaw na lalaki, lahat yan, ipapakita niya lahat na maganda. Sasabihin ng pero sa'yo mabait. Nung nag-break, nalaman lahat ng baho. Amen. Because in the sight of God, in the sight of men, you can fake it. But in the sight of God, you cannot make it. Uulitin ko. In the sight of men, you can fake it. But in the sight of God, you do not make it. Hindi mo kaya. Ano mang peke mo, ano mang tago mo, alam ni Lord gaano ka kadumi. Alam ni Lord ano yung mga tinatago mo rito. Alam ni Lord yung mga bagay na kailangan mong baguhin. Kaya ang sabi niya, hindi sa pagsunod. Ang sabi niya, kundi kung sino man ang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay tinuturing na niyang matuwid. Amen? That's why if you put your faith in Jesus, you are now the righteousness of God. Nagiging matuwid ka. Kasi ang righteousness, hindi siya first person. It is the third person. Pag sinabi mo, how can you go to heaven? Pag sinabi mo, because I do good works. Mali. Pag sinabi, how can you go to heaven? It is the third person. Because Jesus did. Because of what Jesus did. Because of Jesus. Nakukuha niyo ba? Pansin ninyo, yung tatlo, hindi lang siya mag-isa nakapako. Tatlo sila. Dalawang kriminal, siya yung nasa gitna. Yung isa, kinukutsa siya. Yung isa, sabi niya, Jesus, remember me. Ano sabi niya? Jesus, remember me. Yung kriminal na yon, hindi umattend ng church. Hindi nagpabaptize. Hindi nag-tithes. Pero ang sabi ni Jesus, you will be with me in paradise. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
Kaya alam nyo, pag-akyat natin sa langit, hanapin natin yung taong yun. Tanungin mo, paano ka nakapunta sa langit? Alam mo, sasabihin niya, hindi ko rin alam. Pero dahil sa mamang nasa gitnang krus, sabi niya, makakapasok ako. Nakuha niyo yung analogy, nakuha niyo gusto ko iparating po sa inyo. Kasi marami na pong kasinungalingan ngayon na pag tinanong mo, paano ka makakapasok sa langit? Pagiging mabait. Sabi ko, mahirap yon. May kamag-anak nga ako, sabi niya, alam mo, basta nagagawa mo yung 10 Commandments, okay ka na kay Lord. Sabi ko, ha? Matindi nagagawa mo yung 10 Commandments, sabi, thou shall not lie pa lang, yari na tayo dun eh. Amen. Thou shall not commit murder. Sabi ng Bible in the New Testament, murder is, pag nag-isip ka lang hindi maganda, murder na yon. Amen. Di ba? Ilang tao nang pinatay mo sa isip mo. Kaya sabi, Lord, nagsisisi na ako. Amen. So righteousness is through Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? And sabi niya sa 24, ito'y regalo ng Diyos. Amen. Pakisabi, regalo ng Diyos. So number 4, God is gracious in a just God. In Tagalog, ang Diyos ay isang mapagbiyaya at makatarungan na Diyos. In verse 25, sabi niya, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoy mawala ang galit ng Diyos sa atin. Alam niyo ba na pag hindi mo kilala si Kristo, galit ang Diyos sa'yo? Di ba ang lagi nating thinking, pag mabait ka, okay ka kay Lord. Pero pinapakita sa verse na to, sa chapter na to, that no one is righteous in the sight of God. Amen? Kaya nga pag tinitingnan natin yung sarili natin dahil mabuti tayo, dahil hindi tayo nakakapatay, hindi tayo nagnanakaw, hindi anumang ginagawa natin, feeling natin mabait tayo. Pag feeling mo mabait ka, that's dangerous. That's self-righteousness. Amen? Namimigay naman ako ng mga kain. Kasi ganun natin siya tinitignan. Pero ang sabi dito, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa gano'y mawala ang galit ng Diyos sa iyo. So hindi mo kayang tanggalin ang galit ng Diyos, God's wrath in your life nang wala si Jesus. Amen? At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang aking mga kasalanan, sa ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung unay nagtimpi siya at pinalampas ang kasalanan ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan sila. In 2 Corinthians 5, sabi niya, for God made Christ who never sinned and to be offering for our sin so that we could be made right with God. Yung taong hindi nagkasala, si Jesus, siya ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. In Psalm 103, ang sabi diyan, di ba sabi niya kanina, noong muna nagtimpi siya at pinalampas niya. In Psalm 103, sabi niya, He does not punish for all our sin. Sino nagpapasalamat na hindi lahat ng kasalanan mo pinarusahan ng Diyos? Kukunti lang. So yung iba na parusahan lahat. Aminin man natin, hindi lahat ng kasalanan mo pinarusahan ng Diyos. God is gracious. Amen? At sabi niya, He does not deal harshly with us as we deserve. Because we deserve punishment. But God is gracious. Amen? We deserve punishment, but God is gracious. Pakisabi, Lord, thank you that you are gracious. Kaya nga ilan makakapagsabi sa atin na hindi binigay ng Diyos yung nararapat sa kasalanan nila, magsabi na amen. Amen? Yung katago-tago mong kasalanan, alam ni Lord yan. Hindi man alam ng tao, alam ni Lord yan. Amen? And 2 Peter 3:9. So, instead, what did the Lord do? He gave us the time to repent. 2 Corinthians 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Not wanting anyone to perish, but everyone come
Kaya nga mga kapatid, mapagpasensyoso ang Panginoon. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, pagpasensyahan mo ako. Amen ba? He is patient with you, pero tayo, hindi, magbago ka na. Be patient with me. Amen. Sabihin niyo ulit, pagpasensyahan mo ako. Amen. And then, but everyone come to repentance. And in verse 26, sabi niya, isinugo si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Meaning, He is a just God. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya lang basta pinalagpas. Tingnan niyo anong ginawa. In 26, dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niya matuwid siya. Maging pagturing niya sa matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Because the Bible says in Romans 6, for the wages of sin is death. Laging may kabayaran ang kasalanan. Amen. Tatandaan niyo to, ang kasalanan laging may kabayaran. Hindi yan palalagpasin lang ng Diyos na walang kabayaran. But did you know, kaya niya napalagpas, kaya na-sustain, or God's just anger is satisfied because of Christ. Because sin always carry a corresponding price. Laging may kabayaran, pagkasabi may kabayaran. But we are not the ones who paid it. Hindi tayo ang nagbayad. Amen? Sino may gusto nun? Amen? Diba, pag kumain ka sa restaurant, gusto mo, masarap yung hindi ikaw yung nagbabayad. Amen? Pero parang awa nyo na, pag kayo'y linibre, huwag kayong buraot. Di mo naman sinabi, dapat in-order ko na lahat ng masasarap. Diba, ganun tayong Pilipino eh. Amen? Pero alam nyo yung kasalanan natin, hindi tayo ang nagbayad. Sabi niya, our sins must be paid for. Kailangan may kabayaran. So God's just anger is satisfied, and it was satisfied through Christ's death. In 1 Peter 3:18, read with me, Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned. He died for sinners to bring you home safely to God. And He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. So God is gracious, but God is a just God. Kaya niya sinugo si Kristo dahil kailangan may magbayad. In the Old Testament, para malaman ninyo, yearly nag-aalay sila ng tupa para linisin yung kasalanan ng Israelita. Yearly nilang ginagawa yon. Pero syempre, that's for the Israelites. Ngayon, sa wisdom ni Lord, alam niyang lahat tayo, kahit imagine mo pag yearly natin ginagawa, mauubos lahat ng mga tupa. Sa dami ng kasalanan ng tao. Amen? Ang ginawa niya, binigay niyang bugtong niyang anak. Kaya ang sabi ni John, look, it is the Lamb of God. Sa Tagalog, sabi niya, ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis sa lahat ng kasalanan. Kaya yung mga kinakanta nila na yun, biblical naman yun eh. Alam niyo yung kanta na yun. Kordero ng Diyos na magpapiano ka pa. But it is the Lamb of God. Pakisabi, Lamb of God. So yun ang ginawa ni Kristo. So that allowed God to become not the hindi siya yung nag-execute, but He became the justifier. Amen. Hindi ka na niya pinarusahan, kundi ginastify ka na niya of everyone who has faith in Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? That's number 4. Number 5. Pasa, we have nothing to be proud of. Wala tayong pwede ipagmalaki. The Bible says in 27, sabi niya in Romans 3:27, kaya wala tayong maipagmamalaki. Dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Jesus. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. The danger of being a Christian, if you're doing something for the Lord, ay yun na yung nagiging basehan natin para magmalaki.
Pag nagsimula kang maglingkod sa Diyos, nagsimula kang magbigay sa Diyos, nagsimula mong binigay yung buhay mo sa Panginoon, wala kang pwede ipagmalaki. Amen? Magbigay ka man ng maliit o malaki, ibigay mo man yung buhay mo sa ministry, ibigay mo man ang buhay mo sa Panginoon, sa lahat man ng bagay, wala tayo pwede ipagmalaki. Because in the first place, nandoon ka dahil naligtas ka. You're serving because you are saved. You are giving because you are saved. You are here because you are saved. You are not here to be saved, but you are here because you are saved. Naintindihan niyo ba yon? Nakaupo ka dyan ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos dahil naligtas ka. Kaya nga mga kapatid, it is dangerous to think na pag may ginagawa ka na sa Panginoon, doon na tayo nagmamalaki. Amen. Ang dami ko nang ginawa, ang dami ko nang ganito. Alam mo, it is good na sabihin natin sa Diyos na, Lord, napapagod ako. It is good na, Lord, I am doing this for you. Kasi naiintindihan ng Panginoon yun. Pero yung magmalaki, yun ang ayaw ng Panginoon. Amen? Wala tayong pwede pagmalaki. Pakisabi, Lord, tulungan mo ko, huwag mong malaki. Kaya maraming nawawala sa pananampalataya. Pansinin mo, lahat ng nawawala sa pananampalataya, ang laging sinasabi, ang dami kong ginawa sa church, ang dami kong ginawa para sa Lord, ang dami kong... Why? Hindi niya naintindihan. Ginawa mo lahat yan para sa Panginoon. Hindi mo yan ginawa para sa church, hindi mo yan ginawa para sa pastor, ginawa mo yan para sa Panginoon. Yes, I acknowledge there is a church hurt. May mga tao talaga na nasaktan sa ibang mga simbahan. Pero kung titignan mo, if you look in the lens of God, in biblical time, in biblical context, wala tayong pwede pagmalaki. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Nag-invite ka ng kaluluwa, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Naglilingkod ka, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi nakakapagod. Nakakapagod naman talaga. Amen ba? Tama ba? Kasi tao ka eh. May physical body ka eh. 40 ka na eh. Diba? Di mo na kaya maglakad-lakad. Nakakapagod. Pero ginagawa mo yan para sa Diyos. Wala tayong pwede pagmalaki. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? In 28 sabi, sapagkat naniniwala tayo, itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. That's why Ephesians 2, it says, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kay Kristo at kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa'yo. Hindi galing sa'yo. In verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong read. Sabi niya, hindi nakasalalay sa... So it's not based on your good works. And para walang maipagmalaki ang sabi si Lord, no? Ginawa na niya, kaya wala tayo pwede ipagmalaki. Amen? Kaya alam mo, huwag natin sabihin, nandito ka kasi dahil sa akin. Binago kita. Aba, matindi. Nakukuha niyo ba yung word ni Lord? It is not I, but it is God. It is Him. Amen. The Bible says, we plant, we water, but God made it grow. Ang Lord pa rin ang nagpapalago. Amen? Kaya wala tayong may pagmamalaki. Tingnan niyo ang sabi ng 1 Corinthians 1:30-31. Kung gusto natin magmalaki, itong sabi ni Lord. Kasi tayo mga tao gusto pa rin natin magmalaki. Tama ba? Tama ba? Amen. Kaya nga di ba pag may mag-graduate, pinapatarpulinan nyo. Masaya na may celebrate yun eh. Pero sabi ni Lord, ito, sabi niya, basa, God has united you with Christ Jesus. Amen. Christ made us right with God. He made us pure, holy. He freed us from sin. In 31, therefore, sabi niya, the scripture says, if you want to boast, boast only about the Lord. Kung gusto mong magyabang, yung Diyos lamang natin ang ipagyayabang natin. In Jeremiah, sabi niya, mas clarify niya. In Jeremiah 9, sabi niya, ilagay mo, bilis. Yan, this is what the Lord says, do not let the wise boast their wisdom
or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. In 24, maganda to, sabi niya, lakasan natin. But those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me, understand that I am the Lord, who demonstrate unfailing love, who brings justice, righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Magmamalaki daw tayo. Ano yung pagmamalaki natin? Nakilala natin ang Diyos. That I truly know God and understand that I am the Lord, who demonstrate unfailing love, righteousness, and justice. Kaya sabi ko kanina, God is a God of justice. Amen? Pwede ba natin palakpan sa Panginoon? That's number 5. Number 6. Number 6. Ilalamig ata itong media natin. Basa. He is the God of all. Siya'y Diyos ng lahat. Alam niyo po ba na may mga religion that they are claiming na sila lang yung totoo? They are saying that the only way to heaven is the religion. Pero sa salita ng Diyos, iba. He is the God of all. Ang sabi niya in verse 27, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din ng hindi Hudyo, dahil siya'y Diyos ng lahat. Maliwanag, anong po sabi? Diyos ng lahat. Ilocano ka man, Kapampangan ka man, puti ka man, negro ka man, anuman lahi mo, Diyos siya ng lahat. Kaya pag may nagsabi, kami lang yung maliligtas, basahin mo yung Bible. The Bible says, Diyos siya ng lahat. Ganun din, pag sinabi ng isang church, kami lang maliligtas, mali yung Bible mo. Amen. Siya'y Diyos ng lahat. Kaya hindi mo pinagdadamot si Jesus. Hindi amin lang si Jesus. Wala ka. Siya'y Diyos ng lahat. Amen. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo. Hallelujah. Ano ba nangyayari sa iyo dyan? Papatakan ata ito ng tubig. At itinuturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So si Jesus nandito. Ang Diyos nandito. Nasa ibang church din siya. Tama po ba? Tama po ba? Feeling, may mga, kaya delikado yung self-righteousness eh. Ay, maiimpiyerno kayo kasi hindi kayo kasama sa amin. Alam mo, sarap sagutin eh. Bahala ka dyan. Siya'y Diyos ng lahat. Amen. So kung saan ka tinanim, doon ka lumago. Kasi siya'y Diyos ng lahat. Nakukuha niyo po ba? Pag dinala ka ng Diyos sa simbahan ito, dito ka lumago. Establish your root. Amen? Nakukuha niyo po ba yan? He is the God of all. Kaya ang sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and to the Gentiles. In the famous Bible verse, the Bible says in John 3:16, for God so loved the buong mundo yung minahal ng Lord. Hindi lang lahi, hindi lang Hudyo, hindi lang negro, hindi lang Pilipino, hindi lang puti, hindi lang sino pa man. Amen. It is the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So Jesus is for everyone who believes. Kaya dapat natin pinapakilala si Kristo. Kaya alam nyo, if you are saved through faith, through Jesus Christ, mag-iimbita ka ng kaluluwa dahil we share. Hindi mo pinagdadamot. Ang sabi nga ng Bible sa isang parable, sabi niya, the kingdom of God is like finding a treasure.
nakabili ka ng lote, tapos alam mo na may, ang tawag dito, merong treasure doon. Bibilhin mo yun eh. Tama ba? Amen. Ay, marami nagkakandalo ako sa ganyan. Naaawa ako sa mga taong hukay ng hukay, wala man nahuhukay. Pero ipinarehas ng Diyos yung gospel, yung kingdom ni Lord sa treasure. Bakit? Biyaya na makilala natin ang Diyos. Wala ka man ng lahat ng pinansyal, wala ka man ng lahat ng karangyaan ng buhay. Pag kilala mo si Kristo, meron ka na ng lahat. Why? Because your soul is saved. You know that you have residence in heaven. Amen? Kaya hindi dapat natin ipinagdadamot, ipinapakilala natin si Kristo Jesus. Amen? That's why we welcome all people in this church. Bata, matanda, may ipin o wala, mahirap o hindi, pwede. May posisyon o wala. Amen? Kaya hindi tayo simbahan na pag, magkano income mo? 1,000 lang, hindi ka pwede dito. Hindi ganon. Amen? Lahat pwede. Amen? Because Jesus is for everyone. Amen? Kaya kung titignan mo, I love the dynamics of our church. May estudyante, merong matanda, merong uka-ukana, meron na rin mamalakas pa. Because that's the gospel. It is for everyone. Amen. Amen. Kasi kung walang bata, walang tutulong sa matanda. Kung wala namang matanda, walang magsasabi sa bata. Amen. That's the gospel. Amen. Kahapon, na-realize ko yon. Sabi ko, hallelujah Lord, tumatanda na ako. Pag wala itong mga batang ito, wala na. Yung buhat-buhat, ay, parang sabi ko lang, pwede ba mag-retire na ako rito? Kaya yung mga anak yung mga bata, paglingkurin nyo. Amen. Hindi dahil kailangan sila ni Lord, kundi kailangan nila si Lord. Gamitin nyo yung kalakasan nyo para sa Panginoon, hindi sa kalakasan kung saan-saan. Alam nyo ba, sa mga teenager dito, ano ang age ng teenager? Hindi 12, yung may teen. Ano yun, 12 teen? Ewan ko sa inyo. Anong language meron kayo? 13. Tama? 13 to 20. 13 to 19. The Bible says, our age na binibigyan ng Diyos is 70. Tama ba? Pag binilang mo yung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, that's how many percent of 70? That's 10%. Let your teenage life be your tithes to God. I will say that again. Total, may keepers of light mamaya. Let your teenage life be your tithes to God. Nawala man po ako sa Panginoon, but in my young age, I serve the Lord. Because when you tithe your teenage to the Lord, you will be protected. Nakukuha niyo ba? Lahat ng makikita mo na naglilingkod sa Panginoon, lahat ng yan lumalago sa buhay. Amen? Kaya ialagay ninyo yung teenage life ninyo para sa Panginoon. Let your teenage life be your tithe to God. Kasi ang mga bata, wala naman pwede ibigay ng pera yan eh. Tama? O sa mga, paano po kami pastor na matanda na? Pwede mong habulin. Hindi ka man teenager, pero maglingkod ka ngayon sa Panginoon. Amen? Kasi wala, hindi mo nakilala sa Lord ng teenager kayo. Anong gagawin natin? Ibalik kita doon. Ayoko naman mag-isip ka, 40 ka na, teenager pa rin isip mo, delikado yun. Amen? Serve God. Because Jesus is for everyone. Palakpakan natin ang Lord. Lastly, Jesus fulfilled the law. In verse 31 it says, nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? The answer is, hindi. Sa halip, lalo pa nga naming tinutupad ang layunin ng kautusan. So the law was never meant to be a ladder to climb to earn salvation. Its job was to expose human sinfulness and point people forward to their absolute need for Savior. Pinapakita ng Ten Commandments, ng law, kung gaano tayo, anong Tagalog na sinful?
makasalanan. Pinapakita niya kung gaano tayo makasalanan. And point people forward to their absolute need of Savior. Kasi hindi natin kaya. Do you agree na hindi natin kaya? Amen? Do you agree that we need a Savior? Na kailangan natin ng tagapagligtas? Amen? Kaya nga sabi ni Jesus in Matthew 5:17, sabi niya, this is Jesus speaking, sabi niya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Hindi ako dumating para sirain, kundi para kumplituhin. At sabi dito, because Jesus Christ fulfilled the law completely on our behalf. Yung bagay na hindi mo kayang gawin, ginawa na ni Kristo. Kaya pag linagay mo yung pananampalataya mo kay Kristo, lumalakad ka na ngayon sa ginawa na ni Kristo. Sa perpektong ginawa na ni Kristo. Naintindihan niyo po ba? Hindi mo man kayang gawin, pero may gumawa na para sa'yo. So He completed the ultimate purpose of the Old Testament through His life, teaching, and death. That's why the Bible says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So Jesus fulfilled the law. Shall we all stand? Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? In our last verse, in Philippians 3:9, basahin natin sabay-sabay. Be completely united with Him. I no longer have the righteousness on my own, the kind that gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, and the righteousness that comes from God that is based on faith. So hindi mo na paghihirapan. Hindi mo na pinaghihirapan. Liliwanagin ko, church, hindi na natin paghihirapan. Amen po ba? Kundi binigay na sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Naintindihan niyo po ba ang salita ng Lord? Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So number 1, God is faithful. Number 2, there's no one righteous in the sight of God. Number 3, righteousness is through Jesus. And number 4, God is a gracious God and a just God. And number 5, we have nothing to be proud of. Number 6, He is the God of all. And number 7, Jesus